Ipinagigiba na ang ilang struktura na lubos na napinsala ng lindol sa Cebu. Kasabay ng sunod-sunod na aftershocks, lalo pang lumaki ang mga sinkhole. Live mula sa San Remigio, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong latest na sitwasyon dyan? Julius, patuloy pa rin nararamdaman ng mga aftershocks dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Bagay na pinangangambahan ng mga residente dahil sa kada pagyanig, mas lumalaki o lumalawak naman daw yung mga nagsulputang sinkhole. Ito ang sumulpot na sinkhole sa Barangay Luyang sa San Remigio, Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong nakaraang linggo. Makalipas ang 5 araw, mas lumaki at tila lumalim pa ang sinkhole. Sa laki niyan, nalubog ng buo ang mga puno ng saging na kasamang bumagsak ng bumigay ang lupa. Nilamon din ito ang bagong gawang banyo ng katabing paaralan. Habang dumarami ang mga nararanasang pagyanig dito sa Northern Cebu, mas lumalawak daw yung mga nakitang sinkhole. Gaya na lamang dito na yung lalim daw nito kasya na kahit 2 truck sa ilalim. Ang ikinakatakot lang ng mga residente, kapag lumawak pa ng lumawak ang sinkhole, baka tuluyan ng madamay ang kalapit na Luyang Elementary School. Ngayon lang ako nakakita ng sinkhole na ganito kalaki. Akala ko sa pelikula ko lang makikita, sir. Posible rin gumuho ang mga bahay na nakatirik sa lugar, lalo't wala na itong pundasyon sa ilalim. Sobrang takot namin, sir, kasi malapit lang po yung bahay namin. So handa ho kayo lumikas kung sakali? No choice po, sir. No choice po talaga. Kisa lang po kami yung mamatay. Paliwanag ng Mines and Geosciences Bureau, nagkakasinkhole dahil sa karst subsidence. Ibig sabihin, mayaman sa limestone ang lupa ng Northern Cebu na uri ng bato na madaling matunaw. Nagkakahukay at natitrigger ito ng lindol, kaya nagkakasinkhole. Paliwanag din ng FIVOX, normal na lumalaki ang butas ng sinkhole dahil sa aftershocks. So may void pa sa ilalim. So pwede pa pong lumaki yon. For example, nagkaroon pa ng mga aftershock or malakas na pag-ulan. Sa huling tala ng San Remigio LGU, 36 ang sinkhole sa lugar. Tuluyan naman ng pinagigiba na ang San Ignacio de Loyola Parish sa Medellin, Cebu dahil sa tindi ng mga tinamo nitong pinsala. Pinakanapuruan nga rito ang altar ng simbahan. Maswerteng hindi nasira ang 3 imahe na nasa altar, ang San Ignacio de Loyola, ang Santo Niño at Mama Mary. Nakadisplay ang mga ito ngayon sa ginawa muna nilang makeshift church sa open space sa harap. Ayon sa Department of Tourism, 5 heritage church ang nasira sa lindol. 5 tourist spots naman ang kinakailangang isara para sa assessment. Sa Bogo City, bayanihan ang nanaig. Kahit kasi mga nabiktima ng lindol, tumutulong pa rin sila sa kapwa Cebuano. Namimigay rin sila ng mga libreng gulay at prutas sa sinumang mag-aabot ang donasyon sa mga nasalanta ng lindol. Pasasalamat po sa mga volunteers na tumutulong sa amin at nagbibigay po ng relief goods. May natanggap na din po kasi kami, tas kung may sobra kami, binibigay po namin. Nagbigay rin ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga residente ng Bogo City. Julius, ilang psychosocial response team ang nakatakdang pumunta dito sa Northern Cebu, partikular sa mga bayan at lungsod na labis na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Target tutukan ang stress debriefing para sa mga apektadong residente, mapabata o matanda, na labis yung trauma mula sa nangyaring malakas na lindol. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.